Maraming Pilipino ang gusto makaipon at magkaroon ng financial success, pero madalas natatalo tayo ng mga maling desisyon pagdating sa pera. Para maiwasan natin ang pagkabaon sa utang at mapadali ang journey natin patungo sa financial success, may ilang desisyon ka tungkol sa pera na kailangan mong baguhin. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 12 na desisyon tungkol sa pera na dapat mong iwasan. Una, huwag gumastos ng higit pa sa kinikita mo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pinoy ang nahihirapan sa pera dahil gumagastos tayo ng higit pa sa kinikita natin. Marami ang nasasanay na gumamit ng credit card para mabili lang ang mga bagay na hindi naman talaga nila kailangan, tulad ng mga bagong damit, gadget, o kahit yung pagkain sa labas na wala sa budget. Kung patuloy mong gagawin ito, madali ka mababaon sa utang at magiging mahirap sa iyo ang pag-abot sa iyong mga financial goals. Tandaan, mas mabuting mabuhay ng simple and within your means kaysa naman magpanggap ka na mayaman pero lubog naman sa utang. Ang pangalawa, huwag mag-invest sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Maraming tao ang nadadala sa hype ng mga investment opportunities, lalo na kung nakikita nila itong trending sa social media. Pero ang pag-invest sa mga bagay na hindi mo lubusang naiintindihan ay napakalaking risk. Marami ng beses nangyari ito sa mga tao na nawalan ng malaking halaga ng pera dahil lang sa nag-invest sila sa isang bagay na wala silang sapat na kaalaman. Kaya bago ka maglagay ng pera sa anumang investment, pag-aralan mo mabuti ang market, company o product na gusto mong pasukin. Huwag magpadala sa hype dahil sa huli, ang perang nawala sa iyo ay mahirap nang maibalik pa. Ang kumikita lang dito ay yung taong nagpo-promote nito at ikaw ang nawalan ng pera. Ang pangatlo, huwag kang magpautang kung kailangan mo rin ng pera. Madalas napipilitan tayong magpautang sa mga kaibigan o kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Habang wala namang masama sa pagtulong, huwag mong isakripisyo ang sarili mong financial security para lang magpautang. Kung ang perang ipapahiram mo ay kailangan mo rin, mas mabuting huwag ka na lang magpautang, lalo na kung wala namang kasiguraduhan na mababayaran ka kagad. Marami ng relasyon ang nasira dahil lang sa pautang na hindi nabayaran, kaya't mas mabuti na mag-ingat ka kaysa ma-stress ka at magkaroon pa ng kaaway. Ang pang-apat, huwag gumastos para lang makalimot sa problema. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan para harapin ang stress, ngunit maraming tao ang bumabaling sa paggastos bilang solusyon. Ang tinatawag na retail therapy ay ginagamit ng iba para sa pansamantalang makalimutan nila ang kanilang problema tulad ng pagbili ng mga bagong gamit, damit at pagkain sa labas o pagpunta sa mga party. Although ito ay nagbibigay ng short-term na relief, ang epekto naman nito sa iyong finances ay maaari maging long-term. Ang perang ginastos mo sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan ay mahirap maibalik na at maaari madagdagan pa ang stress mo kapag na-realize mo na wala kang ipon at lubog ka pa sa utang. Ang panglima, huwag gamitin ng emergency fund para sa mga non-emergencies. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay napakahalaga lalo na sa mga hindi inaasahang sitwasyon tulad ng pagkakasakit, pagkawala ng trabaho o mga aksidente. Ngunit maraming tao ang nagkakamali sa paggamit ng emergency fund para sa mga bagay na hindi naman talaga emergency. Tulad na lang ng pagbili ng bagong cellphone, pag-travel o iba pang luho. At kapag nangyari ito, maaari ka mawalan ng buffer kapag may totoong emergency na dumating. Kaya dapat sigurado ka na ang iyong emergency fund ay nakalaan lamang sa mga bagay na hindi mo kontrolado at kailangan ng agarang aksyon. Ang pang-anim, huwag magpa-pressure sa social media trends. Sa dami na nakikita natin sa social media, madaling madala tayo sa pressure na bumili ng mga bagay o sumali sa mga uso na hindi naman talaga natin kailangan o gusto. Maraming tao ang nagpapakita ng kanilang ideal lifestyle sa social media at dahil dito, marami ang naiinggit o napipilitang gumastos para makasabay lang. Hindi mo kailangang sumunod sa bawat trend o bumili ng mga bagong bagay na pinapromote nila online. Tandaan mo na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng mga material na bagay na meron ka, kundi sa kalayaan mo mula sa utang at sa pagkakaroon ng financial security. Ang pangpito, huwag pabayaan ang utang na hindi mo binabayaran. Normal lang naman sa atin ang mangutang lalo na kung may bigla ang pangangailangan. Pero ang pagpapabaya sa utang ay nagdudulot lamang ng malaking problema. Kapag hindi mo agad binayaran ang utang mo, lalaki ang interes nito at mas magiging mahirap sa iyo na bayaran ito sa paglipas ng panahon. Huwag mong hayaang lumaki ang utang mo at malubog ka dito bago ka kumilos. Simulan mo magbayad kahit paunti-unti kaysa baliwalain mo ito. At magising ka na isang araw na lang ay lubog ka na pala sa utang.
Ang pangwalo, huwag i-delay ang pag-iipon para sa retirement. Maraming Pilipino ang nag-aakala na masyado pang maaga para sa pagpaplano para sa retirement. Pero ang katotohanan ay mas maaga ka magsimula, mas magiging handa ka sa hinaharap. Kung patuloy mong ipagpapaliban ang pag-iipon para sa iyong retirement, maaari ka mawalan ng sapat na pera kapag dumating na ang oras na hindi mo na kaya magtrabaho. Hindi mo naman kailangang mag-ipon ng malaki agad-agad. Kahit pa unti-unti lang, mas mabuting magsimula ka ngayon kaysa magsisi ka sa huli. Ang pangsyam, huwag umasa sa isang source of income lamang. Marami sa atin ang umaasa lamang sa sahod mula sa ating trabaho. Pero sa panahon ngayon, sobrang risky ang magdepende sa iisang source of income lamang. Paano kung mawalan ka ng trabaho o may emergency at di mo kaya magtrabaho? Kaya dapat maghanap ka ng side hustle o mag-invest sa ibang pagkakakitaan. Halimbawa na lang, pwede ka mag-start ng maliit na negosyo tulad ng online selling, mag-offer ng mga freelance services, o yung pakitain ng pera mo sa mga high-yield savings account tulad ng Samaya o Own Bank. Ang pagkakaroon ng iba't ibang mapagkukunan ng income ay nagbibigay sa iyo ng financial security. Di ba mas okay yung may backup ka kaysa lagi kang nag-aalala? Ang pangsampu, huwag iasa ang pagyaman sa swerte o sugal. Kapag umaasa ka na lang sa loto o sa sugal para yumaman, delikado yan kasi mas madalas talo ka pa kaysa panalo. Maraming Pinoy ang nalululong sa ganitong paraan dahil na rin sa pag-asang bigla silang yayaman, pero sa dulo, nauuwi lang din sila sa pagkabaon sa utang. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa long-term investments at magtiyaga mag-ipon kaysa umasa sa swerte. Kung gusto mo ng sustainable na financial success, diskarte at pagsisikap ang kailangan mo. Tandaan na walang instant na pagyaman. Lahat ng tagumpay ay bunga ng tiyaga at tamang desisyon. Ang pang-11, huwag baliwalain ang financial literacy. Maraming Pinoy ang hindi binibigyan ng pansin ng pag-aaral tungkol sa tamang paggamit ng pera, pero ito ang susi para sa financial success. Hindi sapat yung marunong ka lang mag-budget. Dapat alam mo rin yung basic ng investing at kung paano ang tamang paggamit ng utang. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa paggawa ng mga tamang desisyon. Kaya habang may oras, maglaan ka para matuto ng iba't ibang financial strategies. Mas marami kang alam, mas mataas ang chance mo na magtagumpay sa iyong financial journey. Ang pang-12, huwag kalimutang maglaan ng budget para sa sarili. Karamihan sa atin ay nakatutok lamang sa pagbabayad ng bills, pagbabayad ng mga utang at iba pang gastos. Kaya nakakalimutan na natin maglaan ng pera para sa sarili. Mahalaga na may tinatabi kang savings hindi lang para sa emergency fund kundi pati na rin para sa mga bagay na nagpapasaya sa'yo tulad ng pag-travel, hobbies o self-care. Hindi naman masama maglaan ng pera para sa sarili basta bahagi ito ng iyong plano at hindi yung sobra-sobra ang gastos. Ang reward para sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng motivation para patuloy ka pa rin na maging financially disciplined. Tandaan na ang buhay ay hindi lamang para sa pagbabayad ng mga bills, deserve mo rin mag-enjoy bunga ng iyong mga pinaghirapan. Sa pagtatapos ng video na ito, tandaan mo sa bawat desisyon mo tungkol sa pera, siguraduhin mong ginagawa mo ito para sa mas maayos na kinabukasan. Hindi mo kailangang magpaka-perpekto, kailangan mo lang maging disiplinado at may tamang mindset. Kung ginagawa mo ang isa dito, simulan mo nang iwasan ang mga bagay na ito at sigurado magiging magaang ang iyong financial journey. Ikaw ba, ano pa ang mga maling desisyon sa pera na gusto mong iwasan ang ginagawa mo pa ngayon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.